At hawak na naman natin ang ating mga ebidensya. So hindi pa nga sila nakaka-move on dito sa forensic mga kababayan, result ay meron na namang mga bago. So ngayon mga kababayan, nakatanggap tayo ng letter. Okay? Itong sulat na ito, ayan, nakikita nyo yan. Ito ay ebidensya na sinulatan ng isang personalidad na nakikita nila yung mga smuggling ng illegal na asin o bato. You know what I mean, di ba? Yung pulburon, yung paborito ni Marcos Jr., yung illegal na asin o yung bato, yung medyo mas mura. Okay, mas mura. Now, hi, Farmam Braga, you like my outfit. Thank you so much, Palangga. Ayan, okay, thank you so much. So ngayon mga kababayan, kailangan ninyong malaman dahil base dito sa babasahin ko sa inyo sa mga susunod na segundo, ito pong sulat na ito ay ipinadala actually, okay, August 5, 2024, ipinadala ito through email, okay? Ayan, ito po ay hawak na to ngayon ng mga senador, PIDEA, okay, basahin natin. So, okay, urgent container ship with suspected illegal asin awaiting clearance. Ito yung urgent message. So, sangkot dito ang bangag na naman at ang anak ng niyang bangag din, okay, na si Sandro. Alright? Dahil siya dito ay nakasulat sa ano na to, sa letter na ito. So, ito mga taga Bureau of Customs na mga tiwali at mga kawatan na actually ay ano natin, nakarating sa atin na information, ito daw ang mga sangkot dito ay tao ni Venier Bakiran. Kung matatandaan ninyo, in 2017, itong Venier Bakiran na ito ay kasama to sa privilege speech ni Ping Lacson, na ito ay isang bagman, kumukolekta ng mga tara, di ba? 2017 and 2019. Okay? So, kumukolekta ng tara, itong Venier Bakira na ito. At hindi lang yun, mga kababayan, ito rin siya ay sinomon o pinatawag dito sa sinapina ng Congress noong January 2023. Itong Bakira na ito, kasama dito yung Michael Ma, di ba? Si Michael Ma, yan yung in-appoint ni Lisa Tanas na Special Envoy to China. Ayan, yung Lu Jinang, Andrew Chang, Beverly Perez, Aaron Nucom, ito kasama din dito sa paper na ito, dun sa Sopina na yon, Manuel Tan, Leia Cruz, Jun Diamante, Lucian Lim, and Jerry Teves, and also nga, ito nga yung Venier Bakiran, di ba? So, paulit-ulit na lang itong pangalan na ito. Ang involvement nila paulit-ulit. And even sa book ni Attorney Vic Rodriguez, nandito, okay? Nandito yung mga smugglers. Alright? So, yung mga hindi pa nakakuha, just go, go, go. So, now what, mga kababayan? Okay? Si Bakiran ay nire-appoint ni Bangag Jr. Napangalanan at lahat-lahat ng bagman. Imagine mo, Ping Lacson, di ba? Senador. Pero hindi umubra, Mr. Lacson, ang iyong expose dito sa bangag na gobyernong ito. Dahil noong June 25, 2023 last year, ay inappoint ni Bangag Jr. as Deputy Commissioner of the Bureau of Customs ulit itong si Bakiran na pinangalan ng bagman ni Lacson, then pinatawag doon sa Senate hearing dito sa House of Representatives, okay, o doon sa mga legislators. Ngayon, hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, noong January 2023, kasi nga yung sangkot nga si Michael Ma, hindi nga naudlot nga yun, dahil pinigilan nga ni Marcos Jr., ni Romualdez, at ni Zubiri, di ba, yung may legislative agenda nila, remember that? I think nandito yung kanilang mga picture. I hope, yung legislative agenda na, anyway, nakita nyo na yun. But ganun pa man, hindi natuloy. Kaya nga dito mo talaga makikita
talamak na mga kababayan ang gobyernong bangag. Sabi ko nga, ito authenticated na si Marcos Jr. ay talagang bangag to the bone, right? So this one, itong letter na hawak natin, mainit-init pa to mga palangga, mainit-init. Basahin natin. Ito ay in-address actually sa Bureau of Customs, PDEA, ayan, temo, PDEA, BOC Cares, ayan, may BOC Cares pa raw, di ba? They care really. They care the smugglers. Kaya tama yun. Dapat smuggler cares ito. Oh, ito ang sabi dito, ayan, intelligent group. Babasahin ko to isa-isa para malaman ninyo. Intelligence Group 16, Intelligence Group, ayan, MinCDO, Ombudsman. Okay, nakarating na ito sa Ombudsman. Ayan, ang dami, halos lahat ng department, PAB, Ombudsman, then PACE, okay, at op.gov.ph. Alright, Malacanang, nakarating na kay Bangag ang email na ito. Nakarating kay Escudero, nakarating kay Jinggoy Estrada, nakarating kay, sino to? Tol Senate. Sino si Tol? Tolentino. Okay? Nakarating kay Tol Senate, ay kay Tolentino, nakarating kay Coco Pimentel, nakarating kay Sonny Angara, nakarating kay Binay, Nancy Binay, nakarating din kay Cayetano. Alright? Nakarating din ito kay, I think they are the members of yung Committee on Drugs and Public Safety. Okay? Nakarating ito kay, sino to? Senador Bato de la Rosa. Nakarating kay Senator Bongo. Alright? Nakarating kay Bongo, nakarating kay Risa Ontiveros, nakarating din kay Amy Marcos. So, dahil sila yung Committee on Drugs. Ngayon, mga kababayan, bakit ko binasa isa-isa? Kasi August 5 pa ito. Anong petsa na ngayon? It's August 14. 14 na, di ba? So, nakarating to sa mga senador na ito, pero tahimik sila. Kaya yung concern, yung puting ahas natin, kaya pinorward kay Maharlika para malaman ninyo na walang ginagawa etong mga itong mga senador na ito, na supposedly sila ang magtutok o mag-conduct nitong mga investigation, hindi yung kaletsehan lang ng mga investigation yung mga ginagawa nila, di ba? So ngayon, mga palangga, okay, lagyan natin ng konting forma. Lagyan natin ng konting forma. Okay, ngayon mga kababayan. Sabi sa sulat, Dear Customs, PDEA, and Senate, I am writing to inform you of a container ship currently in the port holding over 1,000 kilograms. Okay? Mahigit 1,000 kilo ng illegal na asin. Okay? Na tinitira ng mga mahilig magtira ng bato. Diba? Asin, bato. You know that, right? Ang sabi dito, which has been awaiting customs clearance for the past 2 weeks. Okay? So, yung kargamento na ito, itong shipment na ito, may nilalamang 1,000 mahigit na illegal na asin at nakatenga lang doon. Ang sabi sa sulat, it is imperative that all containers due for clearance are thoroughly inspected for illegal na asin, okay? Or bato, including the use of customs and PDEA dogs. The shipment in question is believed to be sent by the same parties responsible for the illegal na asin found floating in the sea. Remember yung palutang-lutang na illegal? Related ito, konektado daw ito. Sabi dito sa sulat, the container is likely sent from Myanmar or most probably Malaysia. Containers from these countries need to be meticulously checked. Okay? There are two. Ito, listen to this.
there are two individuals involved in assisting Chinese drug lords in clearing these shipments. So, ibig sabihin ay Chinese na asin lord ang involved dito. Sabi sa sulat, who have been aiding the clearance of illegal na asin container for the past 6 months. Okay? Sabi dito, list the names. Oh, by the way, ito pala yung picture ng Shab-Shab. Ayan o. Ito po ay may attachment. 3 attachment, pictures ng dalawang involved according to the letter. Pero ipakita muna natin itong ano na to. Alright? Wala. Okay? Pakita muna natin ito mga kababayan. So nakita nyo yan? Ayan yung illegal na asin na nakita nila sa container van, sa container van na nakatengge lang waiting for clearing. May plano kasi sila dyan. Kasi later on, mamaya, pag-usapan natin yung abandonment. I-abandon ko mamaya. Pero tapusin muna natin. Sabi dito, there are 2 individuals na involved na nag-a-assiste o tumutulong sa Chinese asin lords dito para tong shipment na to, para ma-clear. Alright? Ngayon, ma-clear yung clearance para makalusot nga. Okay? List the names of any known details of the individuals. So, yung pangalan nila, ito. Kaya nga dapat imbestigahan ito kasi nakalagay yung pangalan nila. Ang pangalan na nakasulat dito, based on this letter na sinend sa atin, mga kababayan, baka kilala nyo to, ay certain Julian Cuevas Perez. Actually, hindi ko alam kung ito ba tong Julian Cuevas Perez na ito yung nakikita ko may mga kasamang artista at may mga pictures actually na bago ko nag-vlog, kinumpile ko na yung mga litrato nito. But we have to make sure na yung nakapangalan dito ay siya yun. Alright? So ngayon mga kababayan, meron din picture na Julian Cuevas Perez na nandoon, hindi ko lang alam kung ano ang mission niya, kasama niya si Bangag Jr. Okay? Sabi ni Trollbuster, Romeo Alam Rosales, codename RR. Naku, mukhang may alam si Palanggang Trollbuster talaga. So ngayon, eto. Sino daw, hindi sino daw. According to this letter, si Julian Cuevas Perez ay close friend ni Ferdinand Alexander Araneta Marcos. Okay? Iyon. So actually may nakalagay na attachment dito but later na lang natin ipapakita. Kasi nga, the reason why sinasabi natin sa taong bayan, kasi nga na-receive na ito ng mga senador. Na-receive na rin ng Office of the Bangag President. Na-receive na ng Ombudsman, ng PDEA. Pero tahimik silang lahat. Kaya binigay sa atin dahil according to our source, dahil daw kaibigan ng mga Marcos, ng mga Bangag, itong isang nasasangkot dito. Okay? Itong Cuevas Perez.